Muntik ka nang maging kwento yung siyam yung buhay mo, huwag masyadong bobo sa daan Kuya Ryder. Talaga namang napaka-bobo ni Kuya Ryder, panay signal na ang dump truck pero tuloy-tuloy pa rin sa Kuyang Bob yung rider. Maraming aksidente sa kalsada dahil sa iba't ibang dahilan, at hindi lang ito dahil sa pagiging bobo ng mga driver, may kamoteng driver at may nagmamadali tapos bobo. Kakulangan sa disiplina dahil sa napaka-bobong driver ang hindi sumusunod sa batas trapiko, tulad ng beat the red light, swerving, at hindi pagsusuot ng seatbelt. Kawalan ng tamang pagsasanay, maraming nakakakuha ng lisensya kahit hindi sila lubusang marunong magmaneho dahil sa korupsyon o kakulangan ng driving education. Pagmamaneho ng lasing o bangag, isa sa mga madalas na dahilan ng malulubhang aksidente. Bangag pa dahil sa kagagamit ng ahen, kaya bangag at naaksidente. Pagmamaneho ng inaantok o pagod, kapag ang isang driver ay puyat o pagod, bumabagal ang kanyang reaksyon at nagiging pabaya sa kalsada. Paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, ang pagiging distracted ay isang malaking dahilan ng mga banggaan. Masasamang kondisyon ng kalsada, butas-butas na daan, walang tamang road signs, at kulang sa streetlights ay nakakadagdag sa panganib. Sirang sasakyan, hindi maayos na preno, manipis na gulong, o sira ang ilaw ay posibleng magdulot ng aksidente. Maling ugali sa pagmamaneho, may mga driver na agresibo, mainitan ang ulo, at mahilig makipagkarera sa kalsada. At kung masagi, nagkakaroon pa ng putukan. Sobrang bilis ng takbo, overspeeding. Kapag mabilis ang takbo, mas mahirap kontrolin ang sasakyan sa biglaang sitwasyon. Isa hindi pamilyar sa ruta, minsan, nalilito ang mga driver sa direksyon, kaya nagkakaroon ng biglaang pagpreno o maling liko na nagdudulot ng aksidente. Hindi lang ito tungkol sa katalinuhan kundi sa disiplina, tamang kaalaman, at pagsunod sa batas trapiko. Mr. Kasagpa here, subscribe muna yan para updated ka sa panibagong videos. Maraming salamat po.